Inihayag ni Vice President Sara Duterte nitong Huwebes na tinanggihan niya ang hiling nina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan sila sa kanilang mga senatorial slates. Ang matapang na naging payag ni VP Sara Duterte sa kanyang naging ambush interview sa mga media, "Before ako mag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administrasyon para sa mga senator candidates at sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections. Sa isa namang pagkikita namin ni former President Duterte, by chance nagkita kami ni former President Duterte. Inimbita niya rin ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko rin sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections." Bagamat tinanggihan niya ang hiling ng kanyang ama, binanggit ng Vice Presidente ang nakatakdang heart-to-heart meetings kasama ang PDP electionist na sina Senator Bongo at Ronald Bato de la Rosa pagkatapos ng State of the Nation Address. Saad pa niya, "Kailangan ko muna kasi pag-isipan kung ano yung direksyon ko sa midterm elections sa susunod na taon, kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa kung anong gagawin for the midterm elections." Samantala, ilang beses nang pinaulit-ulit na sinasabi ni VP Sara na hindi siya dadalo sa darating na ikatlong sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nitong July 22 sa pangungulit na rin ng ilang mga taga-media. Ang Vice Presidente na naroon sa paglulunsad ng Broken Share Medical Center ng Child and Adolescents Neurodevelopmental Center o CANDIB noong Huwebes, July 11, 2024 sa Madapo Hills, Davao City, ay sinabi nito na itinalaga ko ang aking sarili bilang designated survivor. Samantala, sari-sari ang mga naging reaksyon ng mga netizen sa kanyang payag tungkol sa pagiging designated survivor. Sinabi ng isang komentarista nang napanood ang series sa Netflix, gumawa ng magandang hakbang si Duterte. "Napanood ko na ang series na ito sa Netflix, The Designated Survivor. Nice move, VP Sara." Ang serye sa Netflix na Designated Survivor na inilabas noong taong 2016 ay nakasentro sa isang mababang antas na opisyal na biglang naging presidente pagkatapos ng pag-atake sa Washington DC sa Amerika. Inilarawan ng Time Magazine ang isang designated survivor bilang isang taong piling na muno sa gobyerno sakaling magkaroon ng sakuna sa Kapitolyo o Palasyo tulad na lamang ng White House sa Amerika at sa Malacanang dito naman sa Pilipinas. Matatandaang naghain noon si Senador Pampilo Lacson ng panukalang batas noong 2019 na nagpapaintulot sa Pangulo na pangalanan ang itinalagang survivor sa ilalim ng panukalang batas sa anumang pribado o pampublikong aktibidad na kinasasangkutan ng Pangulo o Vice Presidente at iba pang opisyal ng ating gobyerno. Ang Pangulo ay dapat magtalaga ng isang membro ng gabinete na i-secure ito sa ilim at ligtas na lokasyon. Si Duterte, gayunpaman, ay hindi nagbigay ng kanyang sariling paglalarawan ng isang designated survivor, pati na rin ang dahilan ng kanyang desisyon na hindi dumalo sa sona nitong darating na Lunes. Sa pagbubukas ng 2024 palarong pambansa, wala rin si Duterte sa kabila ng pagkumpirma ng kanyang pagdalo noong isang linggo. Nagbitiw si Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict noong June 19, 2024. Papalitan siya bilang Education Secretary ni Senator Sonny Angara.